Muli po, happy 47th Lord's Day. Tayo po ay bless ng Panginoon na paghapong magkakasama. Hindi ko pa nami-miss yung local church ko sa ngayon. Maya-maya siguro. Salamat sa Diyos na kami ay pinanalokan niya ni Brother Doy na makasama kayo to celebrate the Lord's Day and to minister as well. At dahil po dyan, no, ang mensahe po natin ngayong hapon ay pinamagatang Jesucristo, tagapagpalaya mula sa tanikala. Actually po, hindi ko na, kasi English po ito talaga, hindi ko na na-translate. So, I will just translate as I go along. So, sa English po, Jesus Christ, the bondage breaker. Inaanyayahan po lahat na tumayo sa pagbasa po ng haliging salitang natin ngayong hapon ito. Nakita po natin sa aklat ng Romans 8, 1-11. Babasahin ko po sa ESV. Muli po in Romans 8, chapter 1, verse 11. This is the word of God. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, wicked by the flesh, couldn't do. By sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Pagpalain pagkabasa ng salita ng Diyos, kayo po isumandali makaupo. Bago po ako magpatuloy, ako po muli ay mananalangin para po sa paghahayag ko ng salita ng Diyos. Aming Ama, nandito po kami uli. Kami po ay humaharap sa inyo na magpapakumbaba. Inaamin sa aming mga sarili na kung hindi kayo kikilos, wala kaming magagawa, O Diyos. Kaya kami nagpapasakop sa iyong pong banal na Espiritu na nagbibigay ng kaliwanagan sa iyong salita. Ang dalayan ko po ay maihayag ko ng walang labis at walang kulang ang iyong salita. Dalayan ko, O Diyos, na maingat kong maihayag ang Ebanghelyo na nagligtas sa amin at patuloy nga naming mamalas at maidakila ang iyong pangalan at ang iyong kalwalhatian. Patuloy niyo akong itago sa iyong likuran, O Diyos, at patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan sa pakikinig at ng kaliwanagan ng pag-iisip. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. I want to read this quotation from the theologian J. Adams. He said, "Freedom in God's world never comes apart from structure. When one is free to live as God intended, he is truly free indeed." Sa panahon po natin ngayon, parang piso isang tumpok na lang ang kalayaan. Lahat na malaya. Malayang gawin ang gusto nila, malayang isipin kung anong gusto nila, malayang sabihin kung anong gusto nila. Pero nalilimitahan naman itong kalayaang ito ng malayang sabihin, gawin, isipin, at iparanas kung ano yung tama. Ang dami po ngayon na kanina na pag-uusapan namin nila
Deacon Louie na ang LGBTQ agenda at ang mga liberal agenda ay patuloy na naglipana ang mga katuruan sa ating mga eskwelahan, even in our workplace, talagang nandoon na liberating, quote-unquote, ang mga katuruan. And in fact, nitong nakaraang mga araw, nasaksihan natin na dalawang mama ang sumali sa Miss Universe. Parang nais ko nga pong mag-suggest na palitan na yung pangalan, Mang Universe na. Dahil hindi na patungkol sa kababaihan yung kanilang pageant. Nakakalungkot dahil sa pangalan ng kalayaan, pinipili ng tao malayang gumawa ng kasalanan at gumawa ng kahindik-hindik na mga kasamaan laban sa Diyos. The truth is, true freedom is being free to do what God has intended us to do. Like J. Adams said, when one is free to live as God intended, he is truly free indeed. It is not freedom to do what we want, for that is slavery in our sinful nature. True freedom is our total submission to Christ and His Lordship. So this afternoon, ang mensahe ko po na nais ipahatid sa inyo, Jesus Christ has broken our chains from sin and the law, and He is now our Master and Lord. Muli, ulitin ko po, si Jesucristo po ay winasak ang ating tanikala mula sa kasalanan at sa batas, sa utusan, at siya ngayon ang ating Panginoon. Marami pong nagkakamali na isipin na ang kalayaan na binigay sa atin ni Kristo ay autonomiya o absolute, na kung saan pinalaya tayo sa kaharian ng kasalanan at ng kadiliman at kasalanan, at meron na tayong ngayong kalayaan gawin yung gusto natin sapagkat tayo ay tuluyang malaya. Pero mali po ang ganung pagkaintindi. Nung tayo po yung pinalaya ng ating Panginoon Kristo sa tanikala ng kasalanan, tayo naman ay naigapos. Naigapos tayo naman sa katotohanan, sa kaliwanagan. Naigapos tayo sa pagkapanginoon ni Kristo sa ating mga buhay. Dahil para po sa ating lahat, may paalala lang po ng salita ng Diyos. There's no neutral ground on earth. Dadalawa lang po ang posisyon. Ang nasa kaliwanagan at nasa kadiliman. Ang nasa kamatayan at nasa buhay. Wala pong alanganin. Kaya nga po, hindi natin pinaniniwalaan yung purgatorio. Dahil sa pagkakataon po ang Romano Katoliko ay nagbigay ng alanganing posisyon sa isang tao na namamatay, akala nila meron pang kalayaang pumili ang tao. Pero sa totoo lang, yun ay pawang kasinungalingan lamang. Pagkat minsan lang mamamatay ang tao at pagkatapos paghuhukom na. At wala ka ng choice pumili kung ano ang nais mong puntahan o ang nais pagdalhan sa'yo ng mga nabubuhay pa, depende sa indulhensya o panalangin na ibibigay niya sa'yo. Kaya po ngayong hapon, nais ko rin pong basahin ang aking pong unang punto ngayong hapon ito, that all who are born in the flesh are subjects under the law of sin and death. Sa ating pong binasang talata kanina, nakita natin, pinasimulan ang Kapitulo 8 na sinabi, wala nang kondemnasyon sa lahat ng na kay Kristo Jesus. Pero para maintindihan natin, saan ba nanggagaling ang posisyon ng wala nang kondemnasyon? Sa madaling salita, it came from a life of bondage, a life of condemnation before freedom. Kaya nais ko pong dalhin kayo, atras lang po tayo ng isang kapitulo in Romans chapter 7 verses 1 to 3. Ang sabi po dito ni Pablo, or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person as long as he lives. For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law.
And if she marries another man, she is not an adulteress. Nakita po natin yung katotohanan ng sinasabi dito ni Pablo patungkol sa pagkakagapos o pagkakatanikala sa isang kasunduan. At sa konteksto po nito sa isang kasal. Pero nais ko po makita natin dito na ang pinatutukuyan po natin simulat sa ating pong preaching ngayong hapong ito ay yung katotohanan na lahat ng pinanganak sa laman, simula kay Adan na kung saan siya ay nagkasala and as the federal head, lahat ng pinanganak sa kay Adan at kay Eva ay pawang na balot na o natanikala na sa kasalanan at sa kautusan. Sila pong lahat na ating mga ninuno ay pinanganak sa laman at dahil sila ay pinanganak sa laman, sila ay patay sa kanilang mga kasalanan. They cannot free themselves from the bondage of sin and death. Kaya po makikita natin, ang example po dito ni Pablo ay yung may asawa. Hindi siya makakalaya hanggang buhay ang kanyang asawa. At kung titignan po natin ang buhay natin, parang inasawa na natin ang kasalanan. Kung anong inutos ng ating asawa, yun ang sinusunod natin. Napakabasunurin natin sa ating Panginoon nung tayo pa ay nasa kadiliman, nasa kasalanan. At ang Panginoon, o masasabi kong asawa, yung kasalanan na nagdulot nito na mapailalim tayo sa batas na kung saan wala tayong buhay. Sinabi ng salita ng Diyos na ang batas ay mabuti. Hindi ito kalaban. In fact, it is good na ito'y binigay ng Diyos sa atin. Ngunit dahil tayo ay patay sa ating kasalanan, walang pakinabang sa ating mabuti na idudulot ang batas. Dahil wala tayong kakayanan na ito ay sundin ng lahat, sa lahat ng letra nito, kaya tayo ay namatay sa kasalanan. Parang sinabi ni Apostol Pablo, nung siya'y hinarap sa kautusan, pinatay siya ng kautusan. Kaya tandaan po natin, ang mga patay ay hindi na nag-struggle laban sa kasalanan. Ano pong ibig ko sabihin? Nung si Adan ay namatay dahil sa kanyang kasalanan at nadamay ang sangkatauhan, si Kristo Jesus naman ay namatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan at tayo naman ay namatay na sa ating mga kasalanan o pagkakasala at nabuhay para kay Kristo Jesus. Kaya po, sa ikalawang punto po natin, all who are born of the flesh are alive in the flesh but dead in the spirit and must be born again. Lahat po ng pinanganak sa laman ay buhay sa laman, ngunit patay sa espiritu, kaya po kailangang mabuhay na maguli. We must be born again. Dahil patay tayo sa espiritu. Sabi po, in Romans chapter 1, verse 4 to 6, likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit of God, for God. For while we were living in the flesh, our sinful passions, aroused by the law, were at work in our members to bear fruit for death. But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Nung tayo namatay sa ating mga pagkakasala, nung tayo pinanganak sa laman, ang ating muling pagkabuhay ay sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo Jesus. He took on flesh. And while He was here on earth, He lived a perfect and holy life. And when it was time for Him to sacrifice His own life, kinuha niya ang kasalanan ng kanyang mga hinirang at kinamatayan niya ito. And those who are born in the flesh are freed from the law of sin and death by dying and resurrecting with Christ on the cross. Kaya lamang yung patay sa kasalanan
ay nagkaroon ng kalayaan laban dito dahil lamang sa natapos na gawa ni Kristo. By dying with Christ, we were resurrected with Christ. In Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya po, sabi nga ng salita ng Diyos sa John chapter 3, nag-uusap sa Jesucristo at si Nicodemus, you must be born again. Implying that you are dead and you must be reborn. Lahat ng pinanganak sa laman ay patay sa laman. Wala silang buhay at sila'y nakatanikala sa kasalanan. At makita po natin that has been the struggle of Paul. In-explain niya na merong tunggalian in chapter 7 sa kasalanan. Ngunit salamat na lang na may pagliligtas ang Panginoon. Kaya po, lahat po ng mga nabuhay sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay nangaligtas, nakalaya mula sa tanikala ng kasalanan. We are born again in the Spirit, thus setting us free from the bondage of the law of sin and death. By the regeneration of a believer, napatid po ang tanikala ng kasalanan. Kaya tandaan po natin, yun lamang na pinanganak na muli ang may kakayanang manalo laban sa kasalanan. Marami po nagsasabi, yung chapter 7 ng Romans ay patungkol sa past life ni Pablo bago pa siya naging mananampalataya. But truth be told, it was not the pre-regenerated Paul's life, but rather it was that present and yung current struggle ng isang Kristiyano na kung saan meron ng struggle, may paglaban na sa kasalanan. Kaya nga masasabi natin na kung hindi si Pablo na born again, kung hindi siya niligtas ng ating Panginoong Kristo, wala namang struggle na mangyayari. Pagkat ang patay ay walang kakayanang buhayin ng kanyang sarili sa laman. Ngunit salamat sa Diyos sa ating kamatayan, sa kasalanan, sa pamagitan din ng pagkamatay ni Jesucristo, tayo na mga namatay sa kasalanan ay pinanganak na muli dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Sabi po ni Pablo in Romans 7:24-25, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. So makita po natin dito yung sinasabing tunggalian, yung struggle ni Pablo, na nilalabanan na niya ang kasalanan at susumamo siya sa Panginoon. Sino magliligtas sa akin? Kaaba-aba ang aking kalagayan. At sinabi niya, ngunit salamat na lang sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo na nagpalaya sa akin sa kasalanan at kamatayan. Ang kamatayan po ni Kristo ang siyang nagbigay sa atin ng muling pagkabuhay. At makita po natin na sa kanyang muling pagkabuhay ay pagpapatunay na rin na tayo ay malaya na sa tanikala ng kasalanan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, kung hindi tayo muling naipanganak sa Espiritu, tayo ay nasa ilalim pa rin ng kondemnasyon ng kasalanan at ng batas. Sa sumunod ko pong punto ngayong hapong ito, nais ko pong ipaalam sa atin muli na ang ating kinalagyan bago tayo nakakilala sa Diyos, bago tayo nakalaya sa kasalanan, ay kondenado na sa ating mga buhay. We are hellbound. Tayo ay patungo sa impyerno kung hindi tayo niligtas ng Panginoong Jesucristo. Kaya salamat na lang dahil ang mga kondenado
ay pinawalang sala sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga po, sa ating teksto ngayong hapong ito, sinabi po in Romans 8 verse 1 to 2, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death." And what does it mean to be free from this law of sin and death and not be condemned? This is not something na titignan natin ang ating mga sarili, "Oh, I feel good about myself. I feel better about myself because I'm better than anyone else." Na mas maganda ang kalalagayan ko ngayon kaysa sa mga hindi mananampalataya. Though it is true that we are in a better standing with the Lord, but we must be reminded, it is not by our own doing kung bakit natin narating ang ating kalayaan. It is not by our own doing kung bakit tayo nakalagan sa ating mga tanikala. Kaya nais ko pong ipalala sa atin, tayo po ay pinawalang sala para ating matupad ang batas, para may kalayaan na tayong tupdin ang utos ng Diyos at hindi tayo mapailalim sa pagkaalipin sa kasalanan. Tayo pinawalang sala, justified to obey the law, and we're freed to obey the law. Tayo ay may kalayaan na sumunod sa kautusan ng Diyos. Kaya tandaan natin mga kapatid, sa ating kalayaan, gamitin natin ito upang matupad ang kalooban ng Diyos. Hindi ito kalayaan para ipagtanggol ang ating mga kasalanan. Pagkat ang patuloy na nagtatanggol sa kanilang kasalanan ay patuloy na nasa kondemnasyon pa rin. Kung tayo ay magpapakumbaba sa Panginoon, ang sinabi niya, kung tayo man ay nagkasala, siya ay tapat at banal, na tayo patatawarin at ilinisin sa ating pagkakasala kung tayo ay nagkukumpisal ng ating mga kasalanan. Hindi lamang po tayo galing sa pagiging galing sa kondenasyon, ngunit tayo nang galing din sa masamang pag-iisip. Mula sa kaisipang masama, tayo ay nilipat para sa makadiyos na pag-iisip. Ang sabi po sa Romans 8:5-8, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit." Makita po natin sa unang binasa ko, sa chapter 8 verse 5, na merong pagsiset, may pagtatalaga ng kaisipan. At dadalawa lamang ang pwede nating pagtalagahan ng ating kaisipan. Sabi, sa mga bagay na makalaman o makamundo at yung bagay na nasa espiritu. Ang tanong, kaya ba ng isang wala sa Panginoong Diyos na bigyan ng kalakasan ng kanyang sarili at may talaga ang kanyang isipan sa mga spiritual na bagay? Ang sagot po ay hindi. Hindi niya nga kayang kalagan ang kanyang sarili sa kanyang mga kasalanan. Paano pa niya itatalaga ang kanyang isipan sa mga bagay na spiritual? Sabi po sa verse 6, "For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God." Kaya may tatlong bagay po tayo may kita dito mula sa ating baluktot na kaisipan patungo sa bagong kaisipan, kaisipang na kay Kristo, that the justified possesses a redeemed mind. And gusto ko pong mag-pause muna. What does it mean to have a redeemed mind? Ano bang kaisipan? Sinabi ng mga taong wala pa kay Kristo, nandoon sa mga mundong bagay. But it doesn't mean na the world as we know it, ito yung iniisip mo, yung mga kagulumihan sa mundo, kaabalahan, masama. Hindi po masama na isipin mo yung trabaho mo, isipin mo yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo, sa pamilya mo. That's all natural. But the thing is,
Bago natin nakilala ang Panginoon, ang pananaw natin ay hindi pa redeemed. Hindi pa ito tubos, hindi pa tinubos. Kaya ibang pananaw natin sa trabaho natin, sa relasyon natin, at sa kung ano-ano pang mga bagay na pinag-iisipan natin. Ngunit salamat na lang sa Diyos nung tayo pinalaya niya sa kasalanan, ang ating kaisipan ay Kanya ring tinubos. Kaya kapatid, you possess a redeemed mind. Hindi lamang yung iyong kaluluwa ang tinubos ng Diyos, kundi pati ang iyong kaisipan. Kaya nga mga kapatid, ang paglaban sa kasalanan ay meron ng pagkapanalo. Pag dumarating sa pagkakataon na hindi tumatalima ang ating kaisipan sa ating kompesyon ng pananampalataya o sa ating pamumuhay, pinapaalala sa atin ng Panginoon, may bago ka ng kaisipan. Kailangan ng merong renewal of mind. May bago ng pag-iisip. Hindi na kagaya ng pag-iisip ng nasa mundo. Kung dati ang kaisipan mo sa iyong trabaho ay para lang yumaman at makaapak ng iba, gagawin mo lahat para lang maabot mo ang rurok ng tagumpay. Ngayon, ginagawa mo na ang iyong trabaho sapagkat ito'y ginagawa mo in view of God's glory. Dati ikaw ay isang magulang at ginagawa mo lang lahat ng pagiging magulang dahil ito na ang nakasanayan, pero nung ikaw ay niligtas ng Diyos, nagkaroon ka ng bagong pananaw sa pagiging magulang. You now have a redeemed mind. Na iniisip mo na ang iyong mga anak, ang iyong pamilya ay may alay mo kalang mga buhay sa ating Panginoong Diyos. Makakilala sila sa Diyos. Hindi na lang para pabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Yun ay kaisipan ng mundo, doon walang mali doon, pero kulang. Kaya isipin ng iba, ay, mag-a-abroad ako, iwanan ko yung pamilya ko, kasi ang plano ko, bigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, walang ibang pinakamagandang buhay, kundi yung buong ating pamilya na sama-samang sumasamba. Hindi yung karangyaan. Hindi yung kayamanan na may ibibigay natin sa mga iwan natin sa pamilya natin. But because we have a redeemed mind, we are reminded na may mas mahalagang mga bagay sa mundong ito. Salamat sa Diyos dahil hindi lamang ang ating isipan ang binago ng Diyos. Binanggit din sa ating binasa sa Romans 8:5-8 that it is full of life and submissive in the will of God. Ang ating buhay, ang ating kaisipan ay puno ng buhay at nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Bago tayo nakakilala sa Panginoon, may buhay naman. Tama po ba? Nabubuhay tayo na parang mga patay. Walang buhay sa totoo lang, nabubuhay lamang para mamatay. Pero ngayon mga kapatid, we mortify ourselves. We die daily. Anong pinapatay natin? Yung ating kamunduhan, sapagkat yung ating buhay sa Espiritu ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay dito sa mundo na panandalian lamang. That's why we fight sin, we mortify sin, and we submit to God. Dati wala tayong pakialam. Meron pa tayong paniniwala na YOLO, you only live once. Kaya mag-indulge na tayo sa kasalanan. Minsan lang to. Minsan lang natin mararanasan ito. Pero hindi ba nakakalungkot? Marami na nagkaroon ng late conversion sa kanilang mga buhay at sinasabi nila, nagpapasalamat sila na sila naligtas, ngunit sayang, kung mas maaga ko sana nakilala ang Panginoon. Katunayan ito, na parang kabuktutan at walang silbi ang buhay na malayo sa Diyos. Na kahit ikaw ay nabubuhay para sa iyong sarili, ngunit ang iyong kaluluwa naman ay unti-unting namamatay. Walang kagalakan at walang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ang pagpapasakop natin sa Diyos ay patuloy bumubuhay sa ating namamatay na mga kaluluwa. Namamatay na katawan, rather. Ang katawan natin na napapagod. Dumarating sa pagkakataon na bumibigay ang ating katawan sa sakit karamdaman o sa anumang dahilan. Pero ang ating mga kaluluwa ay buhay na buhay. Ang ating mga espiritu ay buhay na sumusunod pa rin, tumatalima pa rin sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil malaya ka na. Pinalaya ka na ng Diyos para sumunod sa Kanya. At ang ikatlo po,
ang mga tinubos ng Diyos ay hindi lamang merong tinubos na kaisipan, may buhay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang tinubos ng Diyos ay merong kapayapaan ng kaisipan. This is very unique to us, brothers and sisters. Marami po ngayon ang nagkakamal ng napakaraming salapi ngunit walang kapayapaan. Ang nakakaisip na sila'y malaya, ngunit wala namang kapayapaan. This is a very unique promise sa mga mananampalataya. But in this world, you will have troubles. Magkakaroon ka ng mga pighati, mga paghihirap at kung ano paman. Pero sinasabi ng Panginoong Jesucristo, take heart. Be of good cheer. Napagtagumpayan ni Kristo ang kamunduhang ito, ang mundong ito. At dahil po dyan, dahil siya'y nanagumpay, maalala po natin na ang pangako rin ng Panginoon ay hindi lamang yung pagtitiis natin dito sa lupang ito na tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap at tinitiis na lang natin. Hindi lang natin tinitiis. Dahil kung ipalam sa atin na ating dinadala ang tagumpay ng Panginoon. Minsan kasi parang nandun tayo sa defeatist mindset, no? Na kawawa naman ako, aping-api tayo. Parang, Panginoon, kailan mo ba ako pagpapalain? Kapatid, minamahal. Nais kong ipaalala sa atin, may kapayapaan tayo ng kaisipan. Bakit? Maraming taong hindi alam ang katotohanan na sila'y pupunta sa impyerno. Samantalang ikaw, sigurado ka na kay Kristo na ang iyong buhay at ikaw ay malaya na sa kasalanan. Sino dapat ang may kapayapaan? Sino dapat ang may kagalakan? Sino dapat ang nagbubunyi kahit siya'y naghihirap? Ang totoong kapayapaan at kagalakan ay matatagpuan natin hindi sa katahimikan, hindi sa karangyaan, kundi ang kapayapaan ay na kay Kristo Jesus na nagbayad na ng ating pagkakasala. At ang kapayapaan na ito ay hindi na tayo inuusik ng Diyos. There's no hostility between us and God. For Christ is our advocate. Siya ang namagitan sa atin. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan at tayong inari ng Diyos bilang matuwid. Sa aming pong huling punto ngayong hapong ito, pagpasensya nyo na po na tatalunan ko ang aking paalala. Paalala lang po sa ating lahat, a redeemed saint will always struggle against their indwelling sin and will be fully relieved in the return of Christ. Nandito pa rin po tayo sa mga struggle. If there's a true struggle in us, it's not yung dumarating sa pagkakataon na mas na-highlight natin yung mga felt needs natin. Gutom, totoo naman yun, mga bayarin natin at kung ano-ano pa. Pero ang panalangin natin sa Panginoon, mas maramdaman natin yung struggle natin laban sa kasalanan. Yun ang mas paghirapan nating labanan. Na kung may dahilan ka na lamang para malungkot, magkaroon tayo ng sorrow over sin. Kung may kadahilanan ka rin lang na magkaroon ka ng pagkabasag ng puso, nawa hindi dahil nagkasala ka at nakukuha mo yung resulta ng kasalanan mo, pero nadudurog ang iyong puso dahil nais mo mas magpakabanal pa. Sa ating mga panalangin, madalas na idadalangin natin, Panginoon, pagpalain mo ko, ibigay mo sa akin to. May mga ganun tayong panalangin. Pero nawa mas malagdagan ng ating mga panalangin, Panginoon, mas pabanalin mo ko kaysa kahapon. Para po sa aking huling punto, those who are free from the law of sin and death are alive and free to live for His Redeemer. Hindi tayo pinalaya at tinanggalan ng tanikala na para lang magkalat kung saan-saan ang ating ginagamit ng ating kalayaan in licentious living.
In Romans 8:9-11, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Nais pong ipabatid sa atin sa kalayaan na tinamu natin kay Kristo Jesus, tayo pinalaya at tayo ngayon ay pag-aari na ni Kristo. Paalala natin to sa ating mga sarili araw-araw. Bakit po? Dahil minsan, pakiramdam natin, tayo pa rin yung nangunguna. Tayo pa rin yung naghahari-harian. O minsan, sa ating mga mahal sa buhay, pakiramdam natin, tayo ang Panginoon nila. Namamanginoon din lang tayo. It is a great temptation sa mga pastor na labanan o na yung tukso na maging Panginoon sa kanilang kongregasyon. At dapat ito'y nilalabanan. At ang paglaban dito ay maalala natin that we belong to Christ. And this is not to be romanticized. Sino ba yung singer na may kantang, "You belong to me"? Na-romanticize. Naging sweet. Though it is sweet to belong to Christ, but do not for a second think that you can manipulate Christ dahil cute na cute siya sa'yo. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord, and since He is Lord, He will make sure na mangyayari ang kalooban niya sa buhay mo. Hindi lamang tayo pag-aari ni Kristo, tayo rin ay pinananahanan ng banal na Espiritu. At kung tayo pinananahanan ng banal na Espiritu, binanggit na kanina that those who are in the Spirit, those who set their minds in the Spirit, will live in the Spirit. Kaya mamuhay tayo sa mga merong pangunguna ng banal na Espiritu. Since we belong to Christ, since we are Spirit-filled, then there's no brainer. We are expected to be obedient to Christ. Inaasahan tayo dahil malaya na tayo, tayo ay na kay Kristo na, tayo pinananahanan ng banal na Espiritu, di dapat lamang na tayo ay sumunod kay Kristo Jesus. Kaya tandaan natin, in the life of the redeemed before the return of Christ, the sinful flesh will display death and decay, but the Spirit overcomes it with obedience to God and righteous living. We cannot reverse the effects of sin here on earth on our mortal bodies. Araw-araw namamatay tayo. Kanina lang uminom ako ng amlodipine kasi minamanage ko yung aking high blood. Dahil sa kasalanan. Wala dapat masamang kainin, wala naman dapat sakit karamdaman ng sangkatauhan, but because of what happened when Adam fell into sin, damay-damay na. But does it mean na wala tayong mananagumpay? Ang katawang ito ay magpapakita ng kamatayan at kabulukan. Pero hayaan din natin, o wag nating pabayaan na hindi naman maipakita ng ating espiritu ang pananagumpay sa kasalanan. Ang ating spiritual na buhay ay nananagumpay sa pamagitan ng pagtalima sa utos ng Diyos at sa buhay na banal. Kaya habang namamatay ang ating katawan, patuloy naman nating buhayin o mamuhay, maging evident yung buhay na espiritu natin sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos at sa pamumuhay ng may kabanalan. Bakit po tayo pinakawalan o pinalaya sa tanikala ng kasalanan? Bakit ba tayo pinalaya ng Panginoong Kristo? It is not for our own satisfaction. Christ wants us to glorify Him. Mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. At sa buhay ng isang Kristiyano, yun po ang ating yun ang pinaka-centrality ng ating pamumuhay sa mundong ito.
Bilang pagtatapos, no attempt from our human effort will ever set us free from the chains of sin and death. We are condemned to death unless the bondage breaker sets us free by justifying and redeeming us. And graciously, Christ did just that. Wala tayong kakayanan para nilayain natin mga sarili kung hindi rin lang nandiyan ang nagwawasak ng tanikala na si Kristo Jesus. Nabibigyan tayo ng kalayaan sa pamagitan ng pagtubos at pagpapawalang sala sa atin. Wala tayong magagawa. So as believers, this is my encouragement to each and every one of us. Enjoy your freedom. Malaya ka na. Enjoy your freedom in Christ. Enjoy your freedom in living a holy, joyful, victorious life in Christ Jesus without fear of death and condemnation. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay pinalaya na ni Kristo Jesus. Kaya may kalayaan ka na-enjoy ang buhay na ito. Hindi masama ang umiti, mga kapatid. Sabi nga, kwentuhan namin ni Pastor Erdy kanina, pag-reform, di na yata umingiti. Ngiti tayo. Napakasaya ng buhay ng isang Kristiyano. Naalala ko, nung ako'y nasa Sunday school, nung ako'y bata pa sa Charismatic Pentecostal Church, halos lahat ng kanta ay patungkol sa joy. Patungkol sa kagalakan. Pero habang tumatanda ka pala, dahil nag-accumulate yung kasalanan, inang nagnanakaw sa ating kasalanan, ay sa ating kagalakan. Kaya mga kapatid, paalala sa atin to ni Apostol Pablo, malaya na tayo. Malaya na. Kaya tignan mo ang iyong buhay ngayon. May mga kalungkutan na dinadaanan, pero wag naman sana dumating sa punto na hindi mo na ma-enjoy yung kalayaan mo kay Kristo Jesus. Magalak ka, kapatid. Pinalaya ka na ng Panginoon. Bilang hamon, ikaw ba'y nananampalataya sa tagapagpalaya na si Kristo Jesus? Kung kinaya niya na pagbayaran ng iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo, kung kinaya niya na wasakin ng tanikala na gumapos sa iyo sa kasalanan at sa kautusan, nais kong ipaalam sa iyo, kaya niya rin panatilihin kang malaya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Tanong, nitong bang mga huling araw na nakaraan, nag-e-enjoy ka pa bilang isang malaya o bilang isang nakatanikala sa kasalanan? May magsasabi na nag-e-enjoy rin naman yung mga nasa kulungan. In fact, sa mga balita ng mga nakaraang taon, nandun daw lahat. May jacuzzi, may concert, sa Muntinlupa, nandun lahat. Nakakulong sila, nag-e-enjoy sila. Pero hindi dapat ganoon ang ating maging pananaw. Mag-enjoy tayo, hindi bilang nakakulong, ngunit bilang malaya kay Kristo Jesus. Para sa mga mananampalataya, magalak ka, kapatid, sapagkat ikaw ay hindi na kondenado, ngunit ikaw ay tinubos na. Magalak ka, kapatid, sapagkat ikaw ay buhay at mabubuhay magpakailan pa man dahil sa buhay na walang hanggan na binigay ni Kristo Jesus. Kaya patuloy mong ibigay sa Panginoong Jesus ang iyong pag-asa kahit sa ilalim ng pinakamapait at pinakamadilim na mga pagsubok na pinagdadaanan at pinakamahirap na laban sa kasalanan. Para sa hindi mananampalataya, ikaw ay alipin pa rin ng kasalanan at hindi mo kayang palayain na iyong sarili sa mga tanikala nito. Tanging si Jesucristo lamang at sa pamamagitan ng kanyang natapos na gawa, may tunay na kalayaan. Kaya ilagay mo ang iyong pananampalataya sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, talikdan mo ito. Gawin mo ito ngayon, sapagkat bukas ay hindi na maaring hindi na dumating muli. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong salita. Pinapaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Ikaw ang may kapangyarihan na mapangyari ang lahat-lahat sa iyong mga nilikha.
At salamat o Diyos dahil pinangyari mong isugo ang iyong bugtong na anak mo si Kristo Jesus upang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang buhay na malaya sa kasalanan. Isang buhay na tinubos at hindi na kondenado, Panginoon. Salamat o Diyos sapagkat meron kaming kalayaan na tinatamasa ngayon. Ang dalangin po namin na ang kalayaang ito ay magdulot sa amin ng pagpapasakop sa iyo. Ang kalayaang ito ay makita namin na kalayaan upang mamuhay ng may kabanalan. Kalayaan para magkaroon ng tinubos na kaisipan. Kalayaan na sundin ng iyong kalooban. Kaya po, Panginoon, sa hapong ito, sa aming pag-alaala ng iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, dalangin namin, huwag din namin kalimutan na mamuhay bilang isang malaya. Salamat o Diyos sa iyong biyaya at habag sa inyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.